ipaparating sa inyo, mga kapatid, ay tumutukoy po sa witchcraft, tumutukoy sa sorcery, tumutukoy po sa mediums. Napakahalaga po na malaman po natin ang mga kautusang ito dahil galit po ang ating dakilang abayahawa, mga kapatid, kung gagawin po natin ang mga bagay na ito. Ang title po ng ating mensahe ay huwag lumapit sa mediums. Yung mga mediums, mga kapatid, ito yung tumatawag ng mga espiritu. Tinatawag silang espiritista. Huwag lumapit sa sorcery at huwag din lumapit sa witchcraft. Ito po ay isang seryosong paalala, mga kapatid, mula po sa kautusan ng ating dakilang abayahawa. Sa panahon natin ngayon, marami ang lumalapit sa mga manghuhula, sa Bisaya, barangan, mambabarang. Maraming lumalapit sa medium, espiritista, sorcerer, witchcraft, at iba pang gumagawa ng mga bagay na may kaugnayan sa espiritismo. Kadalasan, ginagawa ito dahil sa may problema sa kanilang buhay, dahil may kinatakutan o may gustong malaman sa hinaharap, magpapahula, mga kapatid. At ang iba, naghahanap ng kagalingan, yung mga may mga sakit, lumapit sa mga espiritista, lumapit sa mga albularyo, tambalan, kuwak doktor, anong tawag dyan dito, mga kapatid. Sa Bisaya, yan ay mga albularyo. Hindi lang albularyo, kundi tambalan. Kasi ang tambalan, ibang tambalan sa Tagalog, magkapariha. No. Pero sa Bisaya, mga kapatid, yung mga tambalan, yun yung mga nagpapagaling ng may sakit, na may mga yam-yam, may mga hurim-hurim, may mga Latin, ibig sabihin. May mga orasyon. Yun po yun, yung tambalan. Marami sa ating mga kapatid na kahit nandito na sa kawan, imagine mga kapatid, kahit nandito na sa kawan, nandito na sumasamba sa ating dakilang abayahawa, lumalapit pa rin sa mga ganitong mga masamang gawain na tinutukoy po nating abayahawa. Marami, mga kapatid. Kaya, napakagandang malaman natin sa hapong ito, paalala sa lahat ng mga nasa kawan, paalala sa lahat ng mga kapatid, huwag na huwag lumapit sa mga ganitong tao, sa mga ganitong kapangyarihan, dahil akala mo gagaling ka, dahil sila po ay may orasyon, mga kapatid. May mga kilalang psychic, espiritista, at saka manghuhula sa Pilipinas, mga kapatid, na sobrang kilala. Isa-isahin po natin. Una, si Rudy Balduy. Kilala sa mga sinasabing visions, mga kapatid, tungkol sa lindol, tungkol sa baha, tungkol sa bagyo, sa sakit, at iba pang mga pangyayari. Sikat to. Si Juvie Vargas, inilalarawan bilang psychic, fortune teller, at tarot card. Tarot card yung kanyang ginamit. May mga grabing tarot card reader. Kasama rin siya sa isang KMGA. Kasama po ito na pictures, mga kapatid, si Juvie Vargas na pictures tungkol sa kanilang mga prediksyon para sa taong 2026. Si Jojo Akuin, isang dating tanyag na Filipino psychic na tinawag ding Nostradamus of Asia, mga kapatid. Dalawa ito sila tinatawag na Nostradamus of Asia. Asia and the Pacific. Si Robert Das, isang psychic na naging paksa ng mga ulat tungkol sa kanyang mga prediksyon sa mga personalidad sa Pilipinas. Kanyang mga paksa, mga kapatid, yung mga malalaking tao, may mga kilalang pangalan sa Pilipinas. Itong last, baka kilala niyo to, si Jay Costura. Isang Pilipinong personalidad na nakilala sa media bilang nakilala sa mga media personnel bilang psychic
at tarot card reader. Madalas siyang nagbabahagi ng tinatawag niyang premonitions o mga pangitain, prediksyon tungkol sa mga posibleng mangyari. Tinawag din siya ng ilang media personnel bilang Nostradamus of social media o Nostradamus of Asia. May isang kaso, mga kapatid, si Shira Di Juan na nawawalang bride-to-be, naiulat ng GMA na ang kanyang nobyo ay lumapit kay psychic Jay Costora upang mahanap si Shira, ang kanyang nawawalang bride-to-be. Maraming mga tao, mga kapatid, ang lumalapit at sumasangguni sa mga psychic na ito. Marami, kilala sila. Ngunit, tandaan natin, mga kapatid, hindi lahat ng mayroong spiritual power, may spiritual na bagay ay mula sa ating dakilang abayahawa. Malinaw, mga kapatid, sa utos ng Tura, sa kasulatan, huwag tayong lumapit sa mga gawaing ito. Nasusulat po sa Leviticus chapter 19 verse 31. Ano po ang sabi ng ating dakilang abayahawa? Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu. Medium po ang tinatawag nito. Kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong alaya. Pirmado. Kapag sinabing, ako si Yahweh, ang inyong alaya, ibig sabihin, mga kapatid, tinatakan yan, sinisilyuhan yan ng ating dakilang abayawa. Ang kanyang salita, ibig sabihin, genuine, legit, mga kapatid. Sabi ng Aba, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Defiled pala, mga kapatid, ang sumasangguni sa mga espiritista, ang sumasangguni sa mga manghuhula, sumasangguni sa mga barangan, mga kapatid. Alam niyo ba yung mga barangan? Doon sa amin, yung mga manghuhula, mga kapatid, doon sa amin, yung mga barangan, pag Friday, Holy Friday, mga kapatid, pumupunta yan sa mga gubat. Yung sa Leyte, pupunta sila doon sa Biringan, mga kapatid. Yun yung kanilang gawain. Bakit? Anong hanap nila doon? Naghahanap sila, mga kapatid, na madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Napakalinaw po sa salita ng ating dakilang abayawa. Huwag kayong sumangguni. Ibig sabihin, mahigpit ang bilin ng ating abayahawa. Hindi tayo dapat sumangguni. Humingi ng payo, magtanong tungkol sa hinaharap o umasa sa kanilang kapangyarihan o kakayahan nilang manghula, mga kapatid. Maliwanag po, wala na po tayong maraming dapat i-discuss yan. Napakalinaw po sa sinabi ng ating dakilang abayahawa na hindi tayo dapat lumapit sa kanila. Si abayahawa po ang dapat nating lapitan. Siya po ang makapangyarihan, ang may lalang ng lahat. Ang kataas-taasan at tulang hanggan, bakit pa tayo lalapit sa mga ganitong uri ng kapangyarihan, mga kapatid, na galing sa kadiliman. Galing sa kadiliman. Hindi po ito galing sa ating abayahawa. Kinasusuklaman ng dakilang abayahawa ang mga espiritista, mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, sabi ng ating dakilang abayahawa, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, may mananawas pa, mga kapatid, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong alahaya. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Sino po yung pupuntahan ng ating mga ninuno noon? Ang Kinaan. Ano pala ang mga tao sa Kinaan? Mga ganito
Kaya yun pala ang dahilan kung bakit itatabuhin ng dakilang Abayahawa ang mga tao na kanilang pupuntahan ng mga Yasharal dahil ang kanilang mga gawain ay mga gawain ng kadiliman. Sumasangguni sa mga espiritu. Sila po ay kinasusuklaman ng ating dakilang Abayahawa. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam kay Abayahawa, mga kapatid. Pansinin natin na napakabigat po ng sinabi ng ating dakilang Abayahawa. Mag-ingat kayo. Hindi niya sinabing subukan ninyo, pero huwag kayong masyadong maniwala. Hindi po, mga kapatid, hindi po yan sinabi ng ating Abayahawa. Ang utos ay huwag gawin. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nais ng ating Abayahawa na siya lang ang ating sandigan. Siya lang ang ating tawagin. Siya lang ang ating sasandalan sa panahon na mayroon po tayong mga problema o mayroon po tayong hihilingin o mayroon po tayong dapat isangguni. Sa Kanya lang po, mga kapatid, at huwag po sa mga espiritista. Kinasusuklaman ng ating dakilang Abayahawa ang kanyang gawain. Huwag nating subukang makipag-ugnayan sa mga espiritu. May mga taong nagsasabi, hindi naman ako naniniwala, gusto ko lang naman subukan. May mga ganon, mga alibis, mga kapatid. Mayroon naman nagsasabing, hindi naman ako naniniwala, curious lang naman ako. Titingnan ko lang kung totoo. Parang ganon po, mga kapatid. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring maging pintuan upang masangkot tayo sa bagay na ipinagbawal ng ating dakilang Abayahawa. Hindi natin kailangang subukan ang pinagbabawal upang malaman na ito ay mali, mga kapatid. Kung sinabi ng ating mahal na Abayahawa na huwag, sapat na iyon para sa isang taong masunurin. Sapat na iyon para sa mga taong sumusunod sa Kanya. One word is enough for a wise man, mga kapatid. For a wise man. Ang babala sa Levitico chapter 20 verse 6, mga kapatid, sabi po dito, ito'y tungkol sa taong bumabaling sa medium at sa espiritista. Ang sino mang, sabi ng dakilang Abayahawa, kautusan po ito, mga kapatid, ang sino mang sumasangguni sa mga medium at espiritista o sa mga manghuhula ay kasuklam-suklam ko, ay kasuklam-suklam sa harapan ko at ititiwalag sa aking sambahayan. Tagpas pala, mga kapatid, ang sabi sa Leviticus chapter 20 verse 6. Tatagpasin ng ating dakilang Abayahawa ang sinumang sumasangguni sa mga espiritista, sa mga sorcerer, sa witchcraft, sa divination, mga kapatid. Ito ay hindi maliit na bagay. Ang problema ay ang diwa ng taong pinipiling bumaling sa kanila na sa halip ay sa ating dakilang Abayahawa. Kapag tayo ay may problema, sino ang una nating hinga ng tulong, mga kapatid? Siyempre, walang iba ang ating nag-iisang Abayahawa. Kapag tayo ay natatakot, may kinatatakutan, kanino tayo dapat tumakbo? Siyempre, mga kapatid, walang iba sa ating dakilang tagapagligtas, Abayahawa. Kapag may gusto tayong malaman tungkol sa hinaharap, kanino tayo nagtatanong? Sa mga taong ganyan ba tayo magtatanong? Sa mga manghuhula ba tayo pupunta? Hindi, mga kapatid. Nandito ang kasulatan, ang kautusan, ang mga propesya ng ating mga messenger ng ating dakilang Abayahawa. Doon tayo maghahanap ng kasagutan sa mga gusto nating malaman sa hinaharap, mga kapatid. Hindi po tayo lalapit sa mga taong iyan. Diyan makikita kung sino talaga ang ating pinagkakatiwalaan. Makikita, mga kapatid,